Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ang ating pagtatalakay sa araw na ito, inshallah sa farin na ito, tapusin lang natin yung chapter 4 ng Tahara. Kasi ang chapter 4 ng Tahara, ito ay may kaugnayan sa, ano yun? Pamamaraan ng paglilinis mula sa iba't ibang najis. At chapter 5, no, kung saan itatalakay din natin, ito yung mga sunan al-fitrah. At mamaya inshallah ipapaliwanag natin anong ibig sabihin ng sunan al-fitrah batay sa Islamikong pagpapakahulugan, leksikal na pagpapakahulugan, at ano yung mga iba't ibang uri ng sunan al-fitrah. Okay, bilang panghuling bahagi ng istihala, anyway, paglilinis kumbaga, tunghayan natin, I think yung istihala nakuha na natin. Yung kahulugan ng istihala at saka yung definition, in English mo talaga yung kahulugan, no? Literal na kahulugan at saka Islamikong kahulugan ng istihala. Okay. Okay. So ano ang lexical meaning ng istihala? Sige nga. Okay. Ito yung mga bagay. Ito'y tumutukoy sa pagbabago ng isang bagay mula sa dati nitong likas na katangian at kalagayan. So, pag nag-iba ang isang bagay mula sa pagkakakilanlan nito, tapos nag-transform into a different thing, ang tawag dyan ay istihala. You know? Okay, sa kahulugan naman, ayon sa fiqh, ano ang ibig sabihin ng istihala? Ang istihala ay ang pagbabagong anyo ng isang madumi, ng isang najis, tungo sa ibang anyo. Diba? So, halimbawa, tae. Yung sabi natin kanina, tae talagang pag-uusapan natin dito. No? So, pag halimbawa yung tae na yan, sunugin mo at naging abo, so, different thing na yon, totally. So, from one hukum, from one ruling to different rulings. So, alam natin yung tae. Alam mo, tae mo, tae ko, tae nating lahat. Diba? So, kapag alam natin lahat ng tae, kumbaga, ay ang hukum nito ay najis. Diba? So, from solid to gas. So, najis, marumi siya, hindi pwedeng tangkilikin dahil ito ay marumi. Subalit kapag sinunog mo siya at naging abo siya, so mag-iiba yung hukom, yung rulings. So, ayun yung pagbabagong anyo mula sa bagay na ito papunta sa ibang bagay, ang tawag dyan is istihala. Okay. So, sa istihala, mag-iiba yung hukom. So, kanina mula sa najis, papuntang tahir, papuntang malinis. Mula sa marumi, mula sa najis, papuntang tahir, tahara. Kaya naman, pwede mo nang pakinabangan yung tae mo. Kapag naging gas na siya, pwede mo na siyang ibudbud sa mukha mo, gawing pulbos. Okay? Kasi hindi na siya najis, kundi ay tahir na siya. You know? So, yun po mga kapatid, teknolohiya. Yun yung teknolohiya. You know? So, yun yung kahulugan sa tinatawag na fiqh, mga kapatid. No? Either sa pamamagitan man ng natural na proseso, ibig sabihin, yun yung decomposition. Natural na proseso, halimbawa, napag-ano ng panahon ba? Nandyan yung najis, tumagal yung panahon, nabago ito. Naturally. Okay? Naging bato talaga. Okay. O sa pamamagitan ng isang tagapamagitan, yun yung mga tools, yun na yung mga modernong kasangkapan at kung ano-ano pa. Hanggang sa mawala ang original nitong anyo at katangian bilang isang najis. Kaya pag nawala na talaga yung najis nito, yung bakas ng najis, may iba ang hukom. Tandaan natin, mayroong Islamic principles na sinasabi, idha tagayyarat as-sifa, tagayyarat al-hukum. Kapag totally nabago ang katangian ng isang bagay, ay nababago rin ang hukom nito. You know? So, ganun ang fiqh. Ganun ang tinatawag na fiqh. Kumbaga, adjustable. No? So, ganun ang Islam. Ang Islam ay mag-iiba yung rulings kapag depende sa kalagayan. Ngayon, haram sa'yo ito, maaaring maging halal sa'yo pagdating ng panahon. Pero huwag mo namang yun. Huwag mo namang pangarapin yun. No? Darating yun.
Mga kapatid, halimbawa yung baboy, halal sa'yo yung haram sa'yo yung baboy, pero maaaring maging halal sa'yo pagdating ng panahon, wala ka na talagang makain. Diba? Magmamatay ka na, sa harapan mo na lang yung tinatawag na baboy. Alangan, at yung pagpapakamatay sa ganitong kalagayan, haram ang pagpapakamatay. You know? So, yun yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, ikalawang issue, na pagiging malinis ng najis na bagay dahil sa ganap na pagbabago ng kalikasan or istihala. So, meron tayong pangunahing batas. Kapag ang isang bagay na marumi ay ganap na nagbago ng anyo at naging ibang bagay, ito ay tinuturing na malinis o tahir dahil sa istihala. So, ano natin, gawa tayo ng infographic. Okay? So, halimbawa, ito yung najis. Yung proseso na yan, papuntang tahir. Okay. You know? So, ang proseso dyan, ang tawag dyan is istihala. Okay. Istihala. You know? Yan ang proseso mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, ang istihala na ito ay pananaw, nagiging tahir ito, pananaw ito ng karamihan ng mga scholar, ng mga madhab, Hanafiya, madhab ng Malikiya, isa sa mga riwaya mula kay Imam Ahmad ibn Hanbal. So, sa kabila sa mga halimbawa nito, ang dumi ng hayop kapag naging abo sa pamamagitan ng pagsunog, ang langis na nadungisa na ginawang sabon, ang putik mula sa imburnal kapag natuyo, at nawala ang bakas nito, at ang karumihan kapag inilibing sa lupa at nawala ang bakas nito sa paglipas ng panahon. So lahat ito mga halimbawa lang. Okay? At marami pang mga halimbawa mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At of course, ito rin ay pinili ni na Ibn Hazm, isa sa mga Zahiriyah, Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Qayyim rahimahullah, at ito ay pinagtibay din ito ng Lujna Daima or Permanence Committee ng mga scholar ng Saudi Arabia. At ito rin ang opinion ng nakarami mula sa mga ulama. So may mga opinion ito ang mga ulama. Sinabi ni Ibn Hazm, kapag ang ipinagbabawal na bagay ay nawala ang mga katangian na dahilan kung bakit ito tinawag na pangalan na binanggit sa teksto para ipagbawal ito, mawawala na rin ang pangalan niya na iyon mula rito. You know, so ibig sabihin ng pangalan, halimbawa tae. Di ba? So yun ang pangalan niya talaga, yun ang katawagan niya, tae. Tapos pag nabago na siya, nabago man ng panahon o ng proseso, di ba? Nagkaroon ng proseso ng istihala at naging abo, hindi na siya tae, kundi abo na siya. Di ba? Ano? Powder na tae na siya. Ang talino mo talaga, no? So, meron tayo doon. Powder na tae. Malinaw? So, naiba na siya yung tinatawag na pangalan. At kapag, yun nga, mga kapatid, at kapag nawala na ang pangalan, wala rin ang pagbabawal. Sapagkat ang ipinagbabawal lamang ay yung tinawag sa pangalang iyon. Gaya ng alak. Diba? So, ang alak na yon hindi yung branded ha. Iba kasi yung brand. Okay, we're talking about the original name. Hindi yung branding na, kumbaga, pinangalan ng bawal, sabi natin, ano ba, Tikela or Syoktong, ano man. You know? Okay, Tanduay. Ano man katulad nito. Ibig sabihin, yung original na pangalan o katawagan niya, which is halimbawa, alak. You know? So, halimbawa, gaya ng alak, gaya ng dugo, at bangkay. Alam natin, ang bangkay ay, sabihin natin, ay mga bangkay sa mga hayop, di ba? Which is maita. So, kaya kung ang dugo ay naging laman, o ang alak ay naging suka, o ang bangkay ay sa pamamagitan ng pagtunaw, ay naging bahagi na laman ng hayop na kumain ito, di ba? Tulad ng manok at iba pa, mawawala na ang pagbabawal dito. At sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala ay matatamo ang tagumpay. So malinaw yun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Diba? So kalibawa, yung, alam natin yung dugo. Diba? Tapos meron na siyang nagkaroon ng laman. Linaw? So nag-iba yung form. Diba? And at the same time, halimbawa yung mayroong isang bangkay, may maita, tapos kinain ito ng hayop, kinain ng manok. Diba? So alam natin, yung pumunta doon sa tiyan ng manok. Diba? So, nagiging halal yun dahil sa yung manok na yun. You know? So, alam natin, pero may ibang usapin naman yun kasi jalala naman yung usapin na yun. Kung alam mo yung manok na yun, laging kumakain ng najis, so may proseso naman yun na parang incubator. Anong tawag dyan?
i-quarantine mo siya. No, ika-quarantine mo siya ng mga ilang days hanggang sa ito ay maging malinis yung kinakain nito. O detoxification ba ang tawag yan? Okay. So ang sinumang kumontra rito ay mapipilitang ipagbawal ang gatas sapagkat ito ay dugo na naging gatas. Diba? Kung halimbawa may kumontra, hindi ganun. Mananatili pa rin yung haram at na najis. No, hindi. Kasi kung mangyari yan, bakit ka umiinom ng gatas? Ang gatas ay mula sa dugo. Okay? At paglipas ng panahon, dahil sa kanaka-proseso sa loob ng tiyan ng isang hayop, nagiging tinatawag na gatas. At ipinagbawal ang mga datilis at pananim na dinidiligan ng dumi at ihi. So, halimbawa, di ba, sabihin pala, pwede tayong magtangkilik ng mga halaman na kung saan yung pandilig nito ay mula sa dumi. May mga fertilization, with natural fertilization na ginagamit sa pampataba, di ba? Which is mayroon man, sino yung agriculturist dito? Di ba, yun yung ginagawang pantaba? Yes po. Oh, animal manure. Okay. Binago na pala yung pangalan. Okay. At mapipilitan din siyang pahintulutan ng dumi at ihi sapagkat ang mga ito ay naging pagkain at inumin na halal matapos magbago tungo sa pangalan na tahasang binanggit bilang ipinagbabawal. So, sinabi ni Ibn Taymiyyah, at ang sinabi ng mga nagsasabi na ito ay nalilinis sa pamamagitan ng istihala ang siyang mas tama sapagkat kapag ang karumihan ay naging asin o abo, nagbago na ang katotohanan at nagbago na rin ang pangalan at ang katangian. Kaya't ang mga teksto na sumasaklaw sa pagbabawal sa bangkay, sa dugo at laman ng baboy ay hindi na sumasaklaw sa asin, abo at lupa. Hindi sa pananalita at hindi rin sa kahulugan. Linaw, halimbawa, mayroon tinatawag na sabihin natin na bangkay, na baboy. Sa paglipas ng panahon, naulan na, nainitan, tagsibol, dumating yung tagsibol, dumating yung taglaga, so ano pa man, nandun lang siya hanggang sa na-decompose siya. Diba? So, na-decompose siya, totally nawala ng bakas ng baboy na yon. So, pwede kang magsala doon. Pwede kang magsala doon kasi nawala na, nabago na, kumbaga totally at wala na yung bagay na ipinagbabawal doon. So, yun yung mga kapatid. Again, sinabi ni Ibn Qayyim, at batay sa prinsipyong ito, ang pagiging malinis ng alak sa pamamagitan ng istihala o pagbabago ng anyo ay ayon sa wastong qiyas. Sabihin yung analogy. Sapagkat ito ay marumi dahil sa katangiang masama at kapag nawala na ang dahilan, ay nawawala rin ang hatol. Ito ang batayang prinsipyo ng Sharia sa pinagmumulan at pinupuntahan nito. Maging sa batayan ng gantimpala at kaparusahan. Kaya ayon dito, ang tamang kiyas ay ang paglapat nito sa lahat ng uri ng karumihan kapag ito ay nagbago ng anyo. So anyway, yun yung mga prinsipyo ng mga scholar, mga kapatid, na kung saan ang istihala ay from najis to tahir, ito ay acceptable sa larangan ng fiqh, mga kapatid. Now, ano yung mga batayan sa pagsasabatas nito? Una, paghahalin tulad sa isang napagkaisahang halimbawa. So, mayroong pagkakaisa ng mga fuqaha, ng mga jurist, ng mga ulama, na kapag ang alak o khamar ay kusang nagbago at naging suka o khal, ang tawag diyan sa suka sa Arabi ay khal. Okay? Ito ay nagiging malinis o tahir. Kung kaya't lahat ng uri ng najasa na ganap na nagbago at naging ibang anyong malinis ay masasaklaw ng prinsipyong ito ng parehong hatol. Ang pagkatanggal ng pagiging marumi. So, ibig sabihin, yun nga, yung tinatawag na alak, alam natin yan, di ba? So, sa pagdating ng panahon, kapag naturally, yung alak na yun, especially ay natural naging alak at naturally naging suka. Di ba mangyayari yan sa mga buto, sa Bisaya, sa lubi ba? Di ba? O mga tuba, di ba? So, pagtuba pa, talagang bawal yun kasi may tuturing na khamar talaga yun. Pero paglipas ng panahon, kapag nandun lang yun, hinayaan at nagiging suka yun. You know? Kaya naman, ay, mayroon sa tawag eh. Fermentage ang tawag dyan. Pero mayroong isang mayroong isang, nakalimutan ko, may term sa amin sa Bisaya, may term na yun eh. Bahal. Binuro. Kumbaga. Tuba siya. Bago maging tuba, anong tawag dyan? Katas.
Ha? O, di ba? Di ba mayroon sa inyo tausog din? Mayroon? Hindi yan term. Ha? Ah, okay. O, hindi pa nga matamis pa siya eh. Ha? May tanong, ano po tanong? Okay. Sa pagkain. Yun nga, isa yun sa naging issue ng mga fukaha. Sa mga chef, kumbaga, na nagluluto, actually nagkaroon ng different opinions ng mga fukaha. May mga mutasyadidun, may mga ulama na talagang nanindigan sa pagiging stricto sa hatol, mahigpit sila, at na nagsasabi, at nagsasabi na ito ay hindi pwede. Kasi unang-una, hindi naman darura. Hindi ba? Hindi naman darura. Pwede mo naman palambutin ang baka sa ibang bagay. Bakit kailangan pang gumamit ng alak? Di ba? Mga ganun ba? Yung mga mahilig sa issue kasi. Ganun. Then, pangalawa naman ng ulama, medyo mga moderate na mga ulama. Actually, Sheikh Uthaymeen rahimahullah, maging Sheikh Uthaymeen rahimahullah, ay diniscuss ang bagay na ito. They are, kumbaga, ulamas considered as not strict, moderate in that issue. Kasi may mga sinasabi nila na, yun nga, based on this principle, yung istihala. You know? So, kapag, halimbawa, wala na talagang bakas ng alak doon, na inihalo doon sa, sabihin natin, doon sa pagkain, then, walang problema. Walang tinatawag na magiging halal yung pagkain na yun based on that principle. You know? Yan, pero sabi niya, pero nagbigay sila ng remarks din at the end of their statement. Sabi nila, pero mas mainam o mas mainam na ito ay iwasan. Para hindi ka magkaroon, para hindi mahulog kang baga sa issue yung pagkain. Kasi hindi naman kinakailangan talaga. Di ba? Nalagyan nyo ng alak. Kasi pwede ka naman maging masarap yung pagkain na walang alak. Na walang halong alak. Pero, as student of knowledge, wala tayong karapatan doon sa mga scholar o doon sa opinion na magsasabi na ito ay pwede. Kasi may mga supporting evidence din sila based on these principles. You know? Okay, mga kapatid. So, yun. So, ihayaan natin yung mga scholar magtalo-talo sa bagay na iyan. No? Kung saan ka masaya, suportahan ta ka. You know? Pero pinakamainam na opinion, iwasan yun. Iwasan yun. Para walang tinatawag na issue. Kung mahilig ka sa issue, ay bahala ka sa buhay mo. You know? Yung issue mo yan eh. Okay, pangalawa, nawawala ang dahilan ng najasa. You know? So yun yung mga kapatid, nawawala ang dahilan ng najasa. Ang dahilan kung bakit itinuturing na marumi ang bagay, ay nawala na. Kaya nga't najis ang isang bagay kasi nandun yung najis. Pag nawala ng najasa, alam nga namang nandun pa rin yung hatol, ng najasa, wala na eh. I mean, logically speaking, sapagkat nag-iba na ito ng kalikasan. Dahil dito, wala nang matbatayan upang manatili ang pangalan o hatol ng najasa sa bagong anyo ito. Ang Sharia ay nagtali ng hukom ng karumihan sa dati nitong kalagayan. Ibig sabihin, inattach ng Sharia yung hukom na yon dahil sa dahilan na yon. Halimbawa, yung alak. Okay? Bakit bawal yung alak? Dahil sa nakakasama, dahil sa nakakalasing. Right? Okay. Now, kapag ito ay nawala na yung bagay, totally nawala na, ay naiba yung tinatawag na hukom. Like najasa, ang najasa din, ganyan din. Diba bakit bawal ang najasa? Kasi marumi. Marumi siya. Pag nawala na yung rumi, alam nga namang ihatol pa yung marumi, samantala nawala na yung rumi. Diba? So yung Sharia, itinali yung hukom na yun doon sa bagay na yun, mga kapatid. Kaya kapag nawalang bagay na yun, nawawala yung hukom. Alinaw? Alin mo, sa atin, bilang musafir, di ba? Bilang tinatawag na traveler o pagpapahintulot ng sala ng combination na shortening of the prayer. Di ba? Yung 4 gawing 2 raka'a. Di ba? So, pinahihintulot, itinali ng Sharia ang pagpapahintulot sa shortening na prayer bilang isang musafir doon sa traveler. Now, kapag hindi ka na traveler, hindi mo pwedeng gawin yun. Ganun yun, mga kapatid. Di ba? So, pag nawala na yung pagiging traveler mo, tinatanggal yung hukom. Okay? Sa bagay na yon. Kaya hindi ka na pwede sabihin natin mag-shortening. But combination, it's depend upon the situation kasi kahit hindi ka traveler, pwede mong i-combine. Halimbawa na ikaw ay busy sa trabaho o sabihin natin nagsakit-sakit ka, you know?
at hindi mo kakayanin, sabihin natin gawin yun, ika nga sa mismong oras ito, pwede mong i-combine. Kasi ang Sharia ay pinapagaan ng mga bagay-bagay. At may mga batayan sa bagay na yan mula sa hadith ng Propeta ng Salam. Okay? So dahil dito, wala nang batayan upang manatili ang pangalan o hatol ng najasa sa bagong anyo nito. Ang Sharia ay nagtali ng hukom ng karumihan sa dati nitong kalagayan. Kaya kapag ito ay nawala rin ang hukom sa nakaugnay nito. So ikatlong isyo, ang hatol sa alak, kapag ito ay naging suka or khal. So, mayroong sangay. Hatol sa alak na kusang naging suka. Halina? Kapag ang alak o khamar ay kusang loob na naging suka sa pamamagitan ng natural na pagbabago o hindi sa pamamagitan ng halong chemical o artificial na paraan, ito ay nagiging malinis o tahir. You know? I mean, naturally, nagiging suka ito. Tulad ng kanina, yung sabi natin kanina, from syuktong, from tuba, no, papunta doon sa lambanog, papunta doon sa, katawa. Naalala mo yata yung lambanog, So, ito ay nagiging tinatawag na malinis. Ayon sa mga nanindigan na ang alak ay dating najis o marumi. Ayon doon sa mga ulama na nagsasabi na ang alak ay najis. Kasi tandaan natin, sa pagiging najis ng alak, hindi nagkasundo ang mga ulama natin. May mga ulama nagsabi na hindi ito najis, tahir itself. At yung pagiging marumi nito ay spiritually, not physically. Okay? Not physically. Yes, kaya pwede mong tinatawag na himasin ng alak, pwede mong hawakan yung alak, pwede mong sundutin yung alak, di ba? Kasi hindi siya tinatawag na najis. Pwede mo siyang hipuin ng alak. Hindi siya najis. Huwag mo lang kainin, huwag mo lang inumin. Kasi ibang hukom na yon, di ba? Ha? Alam mo yung quote na yan. Pag may alak, may balak. Tapos, doon sa mga ulama, nagsabi naman na ito ay, sabihin natin, na ito ay physically kumbaga hindi, marumi, no? Najis. Then, ito yung magiging, issue dito. Nagiging tahir siya kapag pamaraan ng, istihala. Ha? Majority is, ay physically is tahir. Physically tahir. Kasi bakit inaalin tulad sila doon sa sabihin natin na inamal khamr wal maisero, yung sabihin yung sugal. Yung sugal, halimbawa, nagsugal kayo ng basketball. Pwede ko sa amin magsugal ng basketball, ha? Hindi ko encourage yan. Bawal talaga yan. Halimbawa, isugal yung basketball, nagsugal basketball, hindi mo pwedeng hawakan ng bola kasi najis. Di ba? Physically najis. So, inahanay sila doon. Inamal khamr wal maisero, wal ansabo, wal azlamo. So, lahat ng mga nabagid doon sa teksto na yun. Ha? Sumang-ayon ka na doon. Oo, sa ikaw. Oo, totoo. Ang pinag-usapan natin dito yung physical. Okay, physical na najis ba o malinis. Kaya yung pagiging marumi na yun na tinutukoy sa Quran, binanggit yung alak, binanggit yung sugal, binanggit yung mga puon, binanggit yung mga sabi natin, pati yung mga ginawa na mga jahiliya, ito ay tinatawag na spiritual na karumihan. Okay, panloob na karumihan, hindi panlabas na karumihan. Okay? So mga kapatid, so ito ay isang hatol na pinagtibay ng apat na pangunahing madhab ng Islam, Hanafiya, Maliki, Shafi'i at Hanbali, at isinang-ayunan din ng mga naunang scholar na mayroong ijma' ukol dito. So karagdagang sanggunian, tingnan din ang unang talakayan, of course, sa paglilinis ng najasas pamamagitan ng tubig. Anyway, ngayon, dara ko tayo sa panglimang kabanata, chapter 5. So tapos na natin yung chapter 4, mga kapatid. Alhamdulillah. So abangan nyo yung sabihin natin yung tawag dyan, yung what do you call this one? Yung PDF. Kasi medyo pa ngayon, busy pa ako ngayon. Okay, chapter 5. Ito yung tinatawag na Sunan al-Fitra. Okay, Sunan al-Fitra. Yan ang ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Sunan al-Fitra. Ano ba ang ibig sabihin ng Sunan al-Fitra? Ang kahulugan ng fitra sa wika at istilah or
Terminology. Terminology. Okay. So, kahulugan ng fitra. So, meron tayong, lagi natin sinasabi na meron tayong lexical meaning at saka, okay, technical meaning. Lexically, then, ano yung nahulog? Technically. Okay. Ano ba ang ibig sabihin ng fitra? Okay? Fitra, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Anyway, dalawang compound words kasi yan. Sunan al-fitra. Pag sinabing compound word, dalawang termino na pinag-combine sa isa. Ninaw? So, sunan, one word, fitra, another word. Ang sunan, alam natin, sunan, basically, ang ibig sabihin ng sunan, plural form, from the word sunnah. Okay? So, we have word sunnah. Ayan. Sunan. Okay. It is a plural form. Okay, ang singular form nito ay sunnah. At ang sunnah, actually malawak yan. Sobrang lawak. Kaya maubusan tayo ng oras sa pinaliwanag natin ang sunnah. Depende sa definition ng ulama ng hadith. Depende sa definition ng ulama ng luga. Depende sa definition ng ulama ng fiqh. Depende sa definition ng ulama ng balaga. Marami yan. Malawak ang tinatawag na sunnah. Kaya kung sabi, sunnah ng propesya, anong klaseng sunnah? Anong definition yan? Di ba? Anong definition mo? Sunnah ito ng Propeta Muhammad sallam. Sunnah ng Propeta sallam. Anong definition? Sa fiqh ba? O kaya sa definition ng luga? O kaya sa definition ng sabihin natin ng which is ng hadith? Magkakaiba sila ng definition pag sinabing sunnah. Di ba? Kasi pag halimbawa sa definition ng mga hadith, yun ang sunnah, yun yung hadith ng Propeta sallam na kung saan ay narrate, na ginawa ng Propeta sallam. Di ba? Yun yung tinatawag na kanyang mga katangian, physical, at kanyang mga pamamaraan. Yun ang mga definition ng hadith. Definition ng halimbawa ng fiqh. Ang sunnah pag sa sunnah, hindi obligatory. Di ba? Hindi siya. O sunnah lang yan, kapatid. Hindi yan wajib. O yan ang definition ng mga ahlul fiqh. Okay? Sa naman, sa mga sabihin natin, sunnah pagdating sa definition ng nahu, iba. Okay? Definition, which is andun yung sabihin natin sunnah, yun yung literal na pamamaraan, literal na kahulugan. Sunnah, ibig sabihin, doon tayo sa mas malawak, which is yun yung nahu. Ang ibig sabihin ng sunnah ay tariqa, pamamaraan. Okay? Halimbawa, kapatid, ganun ba yung pamamaraan mo? Ganun ba yung mga pamamaraan mo sa basketball? Sunnah ko to. Ito yung sunnah. Walang pakialaman sa sunnah. Sunnah mo yan, sunnah ko to. Di ba? So, sunnah, kasi pamamaraan niya, tariqa. Di ba? Pamamaraan niya. Gawain niya, sunnah niya. Diba? So, yun. So, yun yung mga kapatid. Yun mas malawak na kahulugan ng sunnah. Tarika o pamamaraan o daan, o sabihin natin, no? So, yun. So, sunan, plural form, pangmaramihan ng sunnah. Al-fitra, ito yung ating mabibigyan na emphasize, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Now, lugatan, ang fitra ay nangangahulugang likas na pagkalikha o khalaq. O khalq. O khalqa o khalaq. Khalqa o okay. Ayan. Nagsimula, nag-word sa tinatawag na tatlong khalq o khalqa. Ang ibig sabihin ng khalqa ay likas na pagkakalikha. Fitra. Kumbaga, di ba ginagamit sa dawa natin yan, yung fitra? Sinasabi nila na fitra ng isang lahat tayo ay nagmula sa fitra. Lahat ng mga bagong isinilang ay isinilang na naayon sa fitra. Okay? Muslim. Natural inclination. Di ba? Kumbaga natural, yun ang pagkakalika, natural na pagkakalika sa kanya. O sa pagdadali natin yung fitra sa dawa, natural na pagkakalika sa kanya na sumambas siya sa nag-iisang Diyos na walang ibang Diyos maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Kaya nga't pag hinayaan mo siya, hindi siya magiging Christian, hindi siya magiging Hudyo, hindi siya magiging pagano. Likas siyang sasambahin ang dakilang tagapaglikha at maghahanap siya ng Panginoon. Yun ang fitra. You know? Yun ang tinatawag na sa fitra, may kaugnayan sa akida. May kaugnayan sa tinatawag na akida. Okay.
Subalit sa usaping fiqh tayo mga kapatid, ano ang sabihin natin fitra pagdating sa usapin ng fiqh o usapin ng sharia? Ang fitra ay tumutukoy sa tuwid at likas na kalikasan ng tao. Okay? Technically, ito ay tumutukoy sa tuwid. Okay? At likas na kalikasan ng tao. Isang likas na disposition at tamang pagkakaanyo na ipinagkaloob ng Allah sa mga tao mula pa sa kanilang pagkalikha. You know? Ito yung natural disposition ng tao. Okay? Kaya nga, talimbawa, yung form natin, yung pagkakalikha sa atin ng tao bilang pagkakalikha sa atin ng Allah bilang tao, ano yan? May ulo tayo, meron tayong sabi nating ilong, yung ilong natin nasa harapan natin. Subukan mo baguhin mo yung ilong papunta doon sa puwitan mo. Magkakaroon ng problema yan, kapatid. Okay? Araw-araw ka magsasuffer ng amoy. You know? Di ba? So, ibig sabihin, yung likas sa pagkakalikha sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito na yon. Ito yung natural disposition, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. You know? Kung paano pinagkaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, isang komento ni Ibn Hajar, sabi niya, ayon kay Abu Shama, ang ugat ng salitang fitra ay ang likas sa pagkakalikha sa simula. Mula rito ang kahulugan ng fatiros samawati wal ard. Di ba nakalagay sa Quran yan? Okay. Di ba? Fatiro. Samawati wal ard. Di ba? Yung fatiro, fitra. Ang ano niya is, kasi tandaan natin, ang original word ng isang salita nagsisimula sa 3 letra lang. You know? Yung alif diyan, tanggalin mo yan, sobra lang yan. So, ang natitira is fa, pa, ra. You know? Kahit yung fatura, yung fatura simula rin dyan. Okay? Fitra o fatir, ang ibig sabihin ay tagapaglikha, tagapaglalang, tagapagkaloob. Diba? Kaya yun ang tinatawag na fatiros samawati wal ard. Yaong siyang nagpasimula. Okay? Sa paglikha ng mga langit at lupa. Yan ang ibig sabihin. Ang Allah ang tagapagsimula, tagapag-umpisa ng kalangitan o sa paglikha ng kalangitan at kalupaan. At ang sinabi ng Propeta sallam na, di ba? Kullu mauludin yuladu ala fitri. Ano yung hadith na yun? Lahat ng mga batang ipinanganak sila ay ipinanganak ayon sa fitra. Ayon sa tinatawag na fitra. Na nangangahulugang sa kalikasang ipinasimula ng Allah sa kanyang pagkakalikha. Di ba? Di ba? Pagkakalika ng isang pagkilala sa nag-iisang Diyos, ng duda. So ito ay may pahiwatig mula sa salita ng Allah na fitratullah na siyang ipinagkaloob niya sa mga tao. Ang kahulugan nito, kung ang bawat isa ay iiwan mula pa sa kanyang kapanganakan at hayaan ang kanyang sariling pagnilay-nilay at pagbulay-bulay ang gumagabay sa kanya, ito ay tiyak na hahantong sa tunay na relihiyon. Diba? Tingnan mo naalala mo yung kwento ni Prophet Ibrahim alayhi salam? Diba? Na naganap siya kung sino talaga yung Panginoon, pero deep inside sa kanyang puso may Panginoon. Pero naganap siya na sino ba talaga ang Panginoon? Nung nakita niya yung bituin, siguro yung Panginoon ko kasi may liwanag sa kalangitan. Tapos biglang nawala. Ay, hindi yan ang Panginoon ko kasi ang tunay na Panginoon ay hindi nawawala. Diba? Nung sumikat yung araw, siguro ito na yung Panginoon kasi medyo malaki-laki. Tapos nung lumubog, wala na, hindi pwede yan. Hindi ang Panginoon. Ayun ang natural. Yun talaga yung ano. Kaya yung mga non-Muslim, halimbawa Christian, di ba yung tinatawag na Christian, kung hindi yan bininyagan ng kanya magulang, hindi magiging yung Kristiyano. Di ba? Kaya nga sabi sa hadith, فَأَبَوَيْهِ أَيُبَجِّسَانِهِ وَيُنَسِّرَانِهِ وَيُهَوِّدَانِهِ. Ang magulang lamang niya, ang nagpa-Christian sa kanya, ang nagpa-Hudyo sa kanya, o ang nagpakamadyan sa kanya. So naturally, lahat ng tao ay nilikha ng Allah at isinilang ng kanilang mga magulang ayon sa kanilang fitrah. At yung fitrah na yun yung pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala. No?
So ito ay ang tauhid. So pinagtitibay ito ng naunang talata na ituon mo ang iyong mukha sa relihiyon ng tapat bilang fitra ng Allah. Yun, di ba? Sa mayroong aya yan. So ito na ipinahiwatig ng karugto ng hadith. Actually, may ano si Ibn Hajar dyan. Okay. So may nagsabi rin na ang fitra ay nangangahulugan ng mga sunnah, gawi at kaugalian ng mga propeta. So another meaning ng fitra, ito yung mga gawi ng mga propeta. So dito na papasok yung fiqh, usaping fiqh mga kapatid. Yes. Hanifa, ito yung monotheism. Okay? Dinul Hanif, ibig sabihin ng pagkilala sa nag-iisang Diyos. Okay. So sinabi ni Al-Khattabi, ang tinutukoy sa pahayag ng Propeta sallam na 10 ang yung kabilang sa fitra. Di ba sa hadith na yan, doon natin tatalakay natin sa fiqh, no, yung 10 yung kabilang sa fitra ay ipinapaliwanag ng karamihan sa mga scholar na ang fitra dito ay nangangahulugang sunnah. Ibig sabihin, 10 ang kabilang sa sunnah ng mga propeta o gawin ng mga propeta. Ito yung tatalakay natin, yung pag-train ng biguti, ito yung paglinis o pagtanggal ng sa buhok sa kilikili o pribadong katawan, yun yung mga sunnah ng fitra. Di ba? Kaya may mga ulama nagsabi na kung saan ito ay gawain o gawi ng mga propeta. You know? So at ang kahulugan nito, ang mga katangiang ito ay kabilang sa mga sunnah ng mga propeta na ipinag-utos sa atin na sila ay ating tularan. You know? At ganyan sinabi ni Ibn Hajar, kung saan ang kahulugan ng fitra sa hadith na ito sa lahat ng aspeto na nabanggit o kul dito na ito ay nangangahulugan ng pagkakalalang, likas na kalikasan, relihiyon or din at sunnah. Kaya sinabi niya na ito ay ang sinaunang sunnah na pinili ng propeta at pinagkaisa ng sharia. Okay, at para bang ito ay isang bagay na likas sa kanilang pagkalikha. So yun yung tinatawag na fitra mga kapatid. Okay, so sa sunnah al-fitra, mayroong mga iba't ibang tinatawag na paksa. Mayroong tinatawag na mga paksa mga kapatid. So tunghayin natin ang unang paksa mula sa mga fitra na ito. At yun ay walang iba kundi ang anyway, ang kahulugan din ito, kabilang sa kahulugan ay walang iba kundi ay relihiyon, okay? Din, yon, jibili, at kung ano-ano pa. Now, ang unang topic na itatalakay natin sa fitra ay walang iba kundi ang bigote. Ang bigote. Ayan. Okay. Una ay walang iba kundi ang hatol sa pagputol ng bigote. Okay? Tama spelling mo. Bigoti? Bigote. Bisaya. Okay. Ano ba ang hatol sa pagputol ng bigote? Bigote. Okay? Bigote. Gawin natin social. Para mas social ba? Bigote. Okay. So, pasensya na kayo mga kapatid sa mga baka may matamaan dito na atin ay pag-aaral lamang. Kung natatamaan tayo sa mga discussion natin, i-accept natin yun. You know? Wala namang mali sa pagtanggap ng katotohanan. You know? Okay. Ang pagputol ng bigote, mga kapatid, ay isang gawain na inirekomenda o sunnah. Okay? Ibig sabihin, ito ay sunnah. Kapatid, iba yung pagputol ha. Iba yung pagputol sa pag-ahit. May mga specific at choosing word tayo na gagamitin na umaakma doon sa isyo. You know? Okay, so ulitin po natin ha. Ang pagputol ay iba sa pag-ahit o pag-pluck, pagbunot. Okay, so ang sunnah pagdating sa bigote ay ang pagputol. You know? Ay ang pagputol. O kumbaga sa stream.
Anong spelling ng trim? Ganyan. E-double-E. Huh? Okay. So, yun. So, sunna. Pag sinabing sunna, ito ay, ulitin ko ha, pag sunna dito, kasi since na-fiqh tayo mga kapatid, fiqh yung ating subject, ilagay na sa definition ng fiqh. Pag sinabing sunna, recommended. Hindi siya wajib, bagkus recommended. Okay? Kumbaga ay desirable. Kung another term is desirable. Ayun, kaaya-aya. Okay? So at ito ay napagkaisahan ng apat na pangunahing madhab. So pinagkaisa nito ng apat na madhab, ng Hanafiya, ng Malikiya, ng Shafi'iyya, at sa Hanabila. No? So yun. So ito ay sunna mga kapatid. So ipinahayag din ng ilang scholar ang ijma or consensus hinggil sa hukom nito na ito ay sunna. Kaya sinabi ni Al-Iraqi, ang paggupit ng biguti ay isang bagay na kanais-nais o mustahab. Okay, another term ng sunnah ay mustahab. For your information, okay? Mustahab. Kumbaga ay kanais-nais sa English term. Okay? So ito ay mustahab at may pagkakaisa tungkol sa pagiging kanais-nais nito. Ngunit may ilan mula sa mga Zahiriya na nagsasabi na ito ay wajib. Sa mga Zahiriya scholar, alam natin mahigpit masyado yung mga Zahiriya eh. You know? So, ang Zahiriya, ibang madhab yan, mga kapatid. Hindi yan kabilang sa known na apat na madhab. You know? Yung mga madhab ng mga Zahiriya, kinukuha lamang nila kung ano yung nakalagay sa teksto, kapag utos, agad-agad wajib yun. Walang ano sa kanila, walang recommended sa kanila. Pag utos, pag halimbawa, ang propeta sa may nag-utos, ang Quran ay nag-utos, wajib agad sa kanila yun. Walang ano sa kanila, walang na recommended, walang voluntary, walang optional. Okay, yun ang kasi Zahiriya. From the word, ano palang Zahiriya, yung apparent ng teksto, yun na yun. Okay? Yun na yun sa kanila. Kaya tinawag siyang Zahiriya scholar. You know? Ano lang yung apparent ng teksto, yun lang. Wala nang kida-kida. Kaya mahigpit talaga sila. You know? So, ang pahayag at paggupit ng bigote ay isang sunna batay sa nagkakaisang opinion. Which is sa lungat sa opinion niya, yung mga Zahiriya, sa lungat naman, which is sa Nuna madhab, na kung saan ito ay tinatawag na sunna. So, bali sinabi ni Ibn Hazm, ang paggupit ng bigote ay isang obligasyon. Fard kay Ibn Hazm. Kasi Ibn Hazm, kabilang sa eskola ng Zahiriya. So, para sa kanya, fard siya. Kailangan big sabihin, pag di ka naggupit, nagkakasala ka. Ano yun? Matindi yun. Okay? Mahigpit. Mga very conservative na mga scholar. At si Ibn al-Arabi ay nagpahayag ng opinyon na lahat ng katangian ng fitra ay obligadong gawain. At sa bagay na ito, sinabi niya, ang pananaw ko ay ang 5 katangiang nabanggit sa hadith na ito ay pawang obligadong gawain sapagkat kung pababayaan ng ito ng tao, hindi naman natili ang kanyang anyo bilang anyo ng tao. kaya pakayang niya siya ay kabilang sa mga Muslim. Ganito ang kanyang sinabi, Ushar al-Muttasa Mutawa. Ngunit sinaway siya ni Abu Shama na nagsabi, ang mga bagay na layon ay para sa pagpapaganda ng anyo. Diba? At iyon ay kalinisan, ay hindi na nangangailangan pa ng mahayagang obligasyon mula sa Sharia sapagkat sapat na ang likas sa paghikayat ng sarili sa mga ito. Anyway, maraming mga opinion ng mga ulama, statement ng mga ulama hinggil dito. Now, ano yung patunay na ito ay sunnah? Doon tayo sa mga patunay, mga kapatid. So, marami yan mula sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, una, sa hadith na ipinahayag ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wait lang ha. Pwede bang Harrison bro? Ito lang hadith. So, sinabi ng Propeta sallam, al-fitratu khamsun, ang fitra ay 5. Ang fitra, ayon sa hadith na ito, ay binubuo ng 5. So, merong 5 fitra sa hadith na ito. So, 5 kinds of fitra. 5 kinds of fitra? Based on this hadith, ha? Di ba? Nakalagay sa hadith. Una ay walang iba kundi ang
Al-khitan. Al-fitratu khamsun. Okay? Una, al-khitan. Pangalawa ay ang tinatawag na wal-istihdad. Al-istihdad. Okay. Then, pangatlo, as-kasyusharib. Okay. Then, taklimul adfar. 1, 2, 3, 4. Taklimul adfar. Adfar. Then, of course, natful abab. Okay, English na, Tagalog na ito ng problema. Okay, una-una, ang fitra ay binubuo ng 5. Una, yung tinatawag na pagtutuli. Circumcision. Okay. Then, of course, yung pag-ahit ng buhok sa masilang bahagi ng katawan. Itong istihdad, ito yung tinatawag na shaving. Shaving the private parts. Hindi. Not trimming, kundi shaving. Okay? Then, of course, yung pagputol ng bigote, yun ngayon siya, trimming the mustache. Then, walang iba kundi ang paggupit ng mga kuko. Cutting nails. Then, last but not the least, ay walang iba kundi ang pag-ahit ng buhok sa kilikili. Shaving armpit. Okay? So, ito yung mga sunan al-fitrah. Natural na kung saan, mga kapatid, na, so sabi natin, ito yung mga kagawin ng mga propeta. Okay. So, yung isa, wag na muna natin sa isang kitang kasi ibang issue yan. Ang issue natin na pinag-usapan ngayon, walang iba kundi ang trimming the mustache. Kasi medyo malawak yung sabi natin ay khitan, yung pagtutuli. May mga issue pa na pwede ba mag-imam yung hindi tuli? O ano ba yung hukom ng pagtuli? Okay? So yun, lahat ng mga yan, tatalakay natin yan sa, sabihin natin sa issue na may kaugnayan sa pagtutuli. Ano? Kung ilang taon dapat tuliin, yes. Lahat ito ay may tatalakay natin. Inshallah subhanahu wa ta'ala. So yun yun. So